Ay, kompleto ang ating farm ngayong araw na to. Kaya si Mr. I, free day. And alam nyo po yung marami kayong plano na kaninang umaga. Na plano lahat. Tapos biglang nabago ang lahat. Ganda-ganda na usapan namin ni Mr. kaninang umaga na dapat paalisin ko sila ni Lumi. Ay, kahapon pala. Paalisin ko sila ni Lumi, magbanding sila doon sa Pasati para ako ay makapaglinis, makapag-general cleaning ba. Meron nga akong nasimulan na doon kahapon, yung oven, na simulan ko ng linisan yun. Pero hindi ko siya matapos-tapos kasi alam nyo na, may toddler tayo. Kumbaga, panakaw-nakaw lang yung paglilinis natin. Nayaan ko na siya kahapon na hindi siya matapos. Ngayon sana tapusin ko yun. Kaya yun yung sinabi ko kay Mr. Magbanding kayo, umalis kayo ni Lumi, punta kayo dun sa play place para magkaroon din sila ng time together ba. Hindi yung kami na lang lagi ni Lumi, kasi napapansin ko si Lumi pag pupunta kami dun sa play place, excited na siya, marunong na siya, parang maka-appreciate, marunong na siya na ito play place, pwede ako dito magrito ganyan, maglaro-laro. Alam niya na yun. So kinento ko yun kay Mr. At okay naman yun sa kanya yung plano na ganon. Tapos biglang nabago kaninang umaga. It's because si Lumi po, meron siyang sipon. Ito ang pinaka first ever na pinakamalalang sipon niya kasi 'di ba nabanggit ko po sa inyo kapag nagkakasipon si Lumi, isa lang dito lang, tapos hindi yung tumutulo na sipon. Hindi dalawa, isa lang. Tapos pag nagkasipon siya, kunwari kagabi, nagkasipon siya. Pagka kinabukasan, pagka umaga, wala na yan. Pero sus ang Lumi ngayon, first time magkasipon, dalawang ilong, dalawang butas ng ilong ang kanyang sipon. At masasabi ko na ito yung pinakamalala niya for the first time since birth. So nabago ang lahat. Sabi ko ako na lang yung lalabas, si Mr. na lang yung maglinis. Ang dami ko nang binilin sa kanya, linisin mo ganito ganyan. So okay na sana yon. Nabago na naman. Nabago na naman. Ay nako, naguguluhan na to si Mr. ba. Yung kababayan natin, si Marjorie ba, nanghingi siya ng tulong kung pwede na may bed kasi na ibibigay si Rosalie. Medyo mabigat yun. Tapos ito lang sasakyan namin ang pwede sa trailer. Ito nga pala, nandito kami sa Motonit. Magre-renta tayo ng trailer. 10 euro lang kasi to pag member ka. Sinabi ko rin sa kanya na 10 euro lang dito. Pag sa iba kasi 20 euros. Maalala ko sa Tokman eh. Ayan, kukunin na namin yung trailer dito. Tapos punta kami kina Rosalie. Pero sila Marco tsaka si Queenie, pupunta din sila doon kay mabigat daw yung bed. So dahil member naman na kami ng Motonit, nagpa-register kami dito last year. I think last year yata yun. Kasi nag-rent din kami ng trailer. So yung sasakyan kasi namin, mayroong hood ng para ba dito sa trailer na to. So itong sasakyan lang namin yung pwede sa mga ganyan na trailer. Mr. hirap na hirap din dyan sa trailer na yan eh. Hindi din siya sanay sa trailer na yan. Though si Mr. meron siyang license to drive. Like for example yung mga malalaking truck, alam niya mag-drive nun. Pero iba kasi yung trailer eh. Hirap na hirap din siya. And si Lumi sana makatulog kay yun din yung purpose pala kung bakit kailangan namin sumama. Hindi na sana kami sasama. Kay hindi naman kami kailangan eh. Kaya lang kasi, gaya nga nang napagkasunduan namin ni Mr. kanina, kailangan ko i-drive si Lumi para makatulog siya. Kaya kung sa bahay hindi siya makakatulog, it's because nahirapan siyang huminga. Pero pag mga ganito na i-drive namin siya, okay lang. Makakatulog yan siya. Ayan na si Mr. Nakaano na siya. Meron na siyang trailer. 13 euros pala yung bayad nito kasi yung adapter is kailangan din bayaran. 3 lang naman yung adapter. Ayan, ano kayang number? Meron na dito eh. Yan, ganito yan. Merong mga kung paano siya. Oiki. Ando na yun yung susi. Ay, dyan lang pala. Hindi din kadali ng trailer pag hindi ka sanay ba. Pangalawang beses? Ay, hindi, pangatlong beses na pala to namin na naka-experience si Mr. mag-rent ng trailer.
Pera, carro in Finnish. Char. Pera. 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 Carro. Ganon. Ano naman kaya itong ano, mister? Hirap pa naman yan siya. Hindi expert eh. Mahirap kaya yarn. Ano to eh, alam ko 24 hours to pwede. Pero hindi naman namin na to kailangan. Mamaya, ay pagkatapos namin, may hatid doon kina Marjorie, yung bed, edi balik agad namin. Suli agad namin yung ano na to. Ayan. Perks ng malapad ang iyong sasakyan at may hook. Hook. Kala ko hilain ni mister eh. Pwede naman talaga yung ganito na lang. Ayan. You need help, Isi? Katsotaan. Okay. Just let me know if you need help. Nahiya pa naman yun si ano, si Marjorie. Gano'n naman talaga yun. Pag hihi ka ng favor, mahiya ka naman talaga. Pero sabi ko, wag kang mahiya, Jai. Tayo-tayo lang din naman nagtutulungan dito. Kung merong maitutulong, why not? Pag kailangan ng tulong, wag mahiyang humingi ng tulong. Ayan. Bigat yan, besh. Bigat yan. Kailangan ko yatang i-drive to para ma-straight. Hindi. Okay na. Oh, good job, dada. Good job, Easy. What is that? Me. It's my turn. No. Kustaan mo pa. Okay. Buti lang, sumama ako kay Mr. Yeah, down there. Push. We'll pass that mouth. Yeah. Ayan. We're good to go. Mahirap siya, Bash. Molemmat yun. Tämä oli niin nopea sätkäri on näkemässä. Okay. Let's go. Sana makatulog ang lumi. Okay. Wala. Siyempre, may problema ako pag hindi siya nakakatulog ba. Sama-sama buong pamilya. Ayun na, Day. Si Lumi. Si Lumi. Sama-sama. Mabigat talaga? Ito. Wait lang. Ito yung bed. Isa lang yung kukunin. You can do it, Easy. Thank you, Easy. Ito lang yung medyo tiuka. Yes. Kaya, Marjorie? Oo. Ayan na. Tibitaso mo kukunin pa? Hindi na. Wag na muna siguro kasi Next stop, bahay niya Marjorie. Ay, salamat Lord, nakatulog ang aking Junakis. Katulog. That's the goal, makatulog si Lumi. So dito naman tayo, akyat natin doon yung bed. Pero antayin natin sila Q. Yes, Easy, good job. Good job, Easy. Medyo mahirap kasi dito, oh.
Nahirap dito, Bash. Bye-bye, Marjorie. Good job, Easy. We did it. We did it. Ah, you did it. Good job, Easy. You're so good. You're so expert. Expert. Kung ako yan, nako, wala na. Nag-ano na ako, umiyak na ako, lupasay na ako sa pag-iyak kay mag-reverse pa nga lang. Yan pa kaya na may trailer sa likod. Nako. To the right, Easy, to the right. Yan, sulit na namin ang trailer. Finally home. Pagkabalik namin nung trailer, dumaan kami ng Lidl sa shop. Kaya kailangan na namin ng mga gulay. Ubus namin ang mga kagulayan. Ang bilis maubos ng mga gulay. Alam niyo na, gulay is life. Ang si Lumi, wala talaga. Ano lang, sa buong araw na to, nagising siya from 6. Ay, isang oras lang ang kanyang nap. All in all na yun. Nap! Oh! But what can I do? Nothing. Nothing. I can't do anything. Ay, napainom ko ba siya kanina ng ano? Ay, parang hindi ko siya napainom ng Propan TLC. Nakalimutan ko. Painumin siya kanina ng kanyang vitamins. Yan. Hindi ko na din siya pinapainom ng vitamin D. It's because merong vitamin D yung Propan na yan. Anak, ayaw mo? Ayaw mo yata eh. Wag na lang. So, ito yung binili natin sa Lidl. Nakamagkano tayo doon? 21.96 euros. Ang nakalimutan ko pala ay egg. Ay, nako. Grabe. Makalimutin talaga. Hindi talaga pwedeng walang makalimutan kaya pag hindi ka naglista. Meron pa talaga makakalimutan. Croissant, 2. Butter croissant. Nako! Hamburger buns ulit. 10. Ubos na yung aming hamburger buns. Ang bilis lang. Oy! Organic na ginger, garlic, onions, chicken, broccoli, salmon, pero nakasale, tomatoes, patatas, and squash. Lang naman. Eggs talaga yung nakalimutan ko ay. Nakakatuwa din pala kasi si Marjorie ay mag-work na siya. Ay, congratulations, da. I'm so happy for you. So, after all the, mga paghihirap, mga pinagdaanan niya, ngayon, may work na siya. Dito lang, malapit sa amin. Sa Asian store mismo. O, diba? Doon siya namin sinundo kanina sa Asian store. Kasi, yun nga, parang inaano siya, parang ino-orient na siya doon. Nag-observe siya kasi dyan pala siya mag-work. Pero, mag-ano muna siya, magti-training muna siya sa Vanta ng 3 days lang daw. Tapos, dito na siya mag-work. Ito, lapit-lapit lang. Nakatuwa lang kasi meron na siyang work agad. Hindi na siya mahihirapang maghanap ng work. Natatawa din ako kay Mr. kanina kasi sabi niya, hindi ako maglilinis ngayon. Kasi ang dami kong mga, sa kanya kanina, hindi naman ganun kadami talaga. Kaya sabi ko sa kanya, mag-vacuum lang naman siya. Tapos mag-mop after mag-vacuum. Tapos ako na yung magpunas-punas. Hindi ko na nga sinabi sa kanya na linisin niya yung oven dito. Kasi ako yung maglilinis niyan. Sabi ko, meron pang bukas. Huwag kang matuwa dyan, meron pang bukas. Of course, laundry. Ano bang lutuin ko ngayon? Squash? Siguro, lagyan ko ng chicken. Life. Minsan, pag ikaw na kasi yung nagluto, ikaw na yung mawala ng gana pag ikaw magluto. Masarap yung pag iba yung magluto. Kaya, gaganahan ka sa pagkain. Diba? Okay siya. Yan. Or broccoli na lang. Ay, na ba magandang practice lutuin? Naubusan na talaga ako ng idea. Yung pala salmon. Lutuin ko yan. Siguro prituhin ko. Wala naman kasi akong, may pang sinigang ako, pero wala akong lamas. Wala akong gulay na pang sinigang. Kailangan ko pa pala itong linisan din, itong dishwasher namin. Tapos yung washing machine. Kaya baka hindi na yung gumana. Alam nyo na yung linisan, kaya baka marami naka-stack.
Aray! Ah, sakit. Untog tuloy ko. Ay, ligo. Di pa pala ni Lumi today, besh. Namin gagawin. Ba, ganito ang buhay natin. Magluto ako ng ginisang kalabasa. Tapos, prituhin ko to. I-fry ko ang salmon. Hindi yung kalabasa na to, kailangan kong durugin na yung may chicken ba. Kailangan ko siyang durugin. It's because para hindi maramdaman ni Lumi. Kasi ayaw niya ng gulay, bitch. Napansin ko kay Lumi, ay hindi lang gulay. Ayaw niya ng ulam. Gusto niya rice lang, bitch. O di ba makakatipid tayo? Gusto niya lang ng rice. Tsaka fruits, yun lang yung gusto niya. Pero syempre, hindi naman pwede yun, di ba? So, ang gagawin ko ay dudurugin ko to. Lahat na lulutuin kong ulam, dudurugin ko para hindi niya maramdaman. Kasi ayaw niya nang may nararamdaman ba siya, okay lang yung rice. For example, yung rice nga, minsan kapag hinaluan ko yun ng ulam or di kaya vegetables, nararamdaman niya, niluluwa niya. Pero pag rice lang yung isubo mo sa kanya, kinakain niya, besh. O diba, makakatipid ako sa ganito. Pero hindi pwede yung walang ulam. So, yun yung gagawin ko. Para hindi ako problema na walang kinakain ulam ang Lumi ko. Kanina pala, nagsuob kami ni Lumi. Yung old style ba na suob, yung nagpakulo ako ng tubig, nilagyan ko ng lemon. Dapat may ginger yun pero wala kaming luya. And then nilagyan ko siya ng essential oil. Yung essential oils na ginamit ko was lemongrass yata. Yun kung maalala ko. Tanglad. Mamaya, ipakita ko sa inyo yung ating... meron pala dito yung mga essential oil. Ito saan na ba yun? So, ito yung mga essential oils natin kasi nilabas ko na din yung ating humidifier. Ngayon ko lang naisipang ilabas yung humidifier. Ayan o. So, 6 to. 3 na lang yung natira. Meron siyang iba't ibang, hindi naman flavor. Ano ba tawag doon? Ayan o. Sweet orange, essential oil. Ito, tea tree. And then, merong lemongrass na essential oil. So, ito yung ginamit namin kanina, lemongrass, yung nagsuob kami ni Lumi. Tapos, yung nilagay ko sa humidifier ay was sweet orange naman. Mamaya, ang cute ng ano natin, humidifier, kay Penguin. Penguin yung ating humidifier doon. Nabili ko lang din yun sa ukay-ukayan. Lutuin ko muna to. Hindi ko na patutulugin si Lumi ng 6:30. Kaya bukas magigising na naman siya ng 6:30. At na naman lugi. Kaya hindi man ako makatulog ng maayos. Alam mo yung nagre-ready ka matulog ng alas 10, nakakatulog ka ng mga alas 2. Ay, naku, sel, ano ba nangyayari sa'yo? Alam mo na, everyday pagod, everyday puyat. Pero, thank you, Lord. Binibigyan tayo ng lakas ni Lord para makasurvive everyday. Sa pagiging nanay, pagiging asawa. Ayan, malapit na maluto ito. Meron na din tayong rice and yung ating salmon. Doon. After nito, pakainin ko agad si Lumi. Kay ligo day na pala today. Pero at least nandito si Mister kasi after maligo ni Lumi, ay siya naman liguan ko and then tapos maligo si Mister naman sila naman mag-banding basa-basa doon. Makapagpahinga ako siguro kahit mga 10 minutes lang. Tapos patulugin ko na ang Lumi. Sana makatulog siya ng duro-diretso ba, hindi siya mahirapan sa ilong niya. Kinig daw sila ng Mumi Laulo, yung Moomin music.
Favorite ni Lumi yun. Doon natuto si Lumi ng mama. Pero yung dada, ayaw niya talaga. Or papa yung gusto niya. Pero more on mama. Pag sinabi ko nga, can you say? Dudugtong siya ng mama. Pero gusto ko sabihin niya dada. Tapos sabihin ko, nakakatawa na lang ako every time na sabihin niya mama. O di kaya, can you say? Sasabihin niya, nanay. Wala talagang dada. Walang papa. Mama, always yan mama. Alatang mama's girl talaga yan. Nakakatuwa ang Lumi. Ang dami niya nang alam ngayon. Alam niya na yung nga magakit-akit sa mga sofa, dito. Ay nako, kung saan-saan na po talaga siya umaakyat. Hindi na siya basta-basta iwan. Kaya kung saan-saan umaakyat. Bukod sa umaakyat, lahat may kinakain. Ay nako. Nakakatuwa din kayo. Napaka-sweet na bata. Yung pagising sa umaga, ikikis ako. Sino ba namang hindi magigising? Pag ikikis ka lang, tapos ihag ka. Tapos minsan, gaganon na lang yung muso niyan. Pag gumanon yung muso niyan, kailangan gumanon ka din. Kaya kiss man yan. Yan yung gusto niya. Kiss. Tapos pag sabihin ko, ay lumisad. Magaganon na agad yan. Tapos ihag. Kalukuhan. Dami yung kalukuhan, Besh. Marami na, Besh. Wala nang ano yan, anak. Lahat ng mga pages niyan. Ubus na. Ito pala, friendship, yung ating humidifier. Diba? Penguin na penguin. Yan. Marami kang pwedeng ilagay dito. Maganda siya kasi malaki. Tapos mayroong na-adjustan ng kung gaano kalakas yung gusto mo. Yan. Galing lang to sa flea market. Pindot-pindot ka mura kag-correct. Wala si good night na? Asetet kameran. Kuvaa äitiä, kun äiti aina kuvaa sinua, niin sä voit kuvata äitiä. Niin. Say bye-bye. Good night. Uy. What are you doing? Yeah? What's that? Wanna say good night? Nasa puso? Nasa puso, be? Nawa na. Oh, okay. Nasa puso? Nasa puso. Nasa puso na. Ay.